Problema na po tuwing malakas ang ulan ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. At isa sa itinuturong sanhi rito ang pagbaba ng lupa sa ilang parte ng Kamaynilaan, base po yan sa pag-aaral. Pero paano nga ba ito nangyayari? Alamin sa mainit na balitang hatid ni Mariz Umali. Tuwing malakas ang pag-ulan, maraming lugar sa Metro Manila ang nalulubog sa baha. Sa pag-aaral nga ng ilang eksperto mula sa UP, isa raw sa sanhi nito ang patuloy na paglubog ng lupa sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa programang Kape at Balita kanina, ipinaliwanag ni Dr. Mahar Lagmay ng UP National Institute of Geological Sciences ang resulta ng pag-aaral na ito. Gumamit kami ng mga satellite imageries para yung mga satellites na yun na pagbalik-balik sa pagtingin sa Metro Manila, tinignan namin ilang milimetro o centimeters ang pagbaba o pagtaas ng kalupaan sa Metro Manila. Katulad ng mga doon malapit sa Baybay, dito sa Kamanaba, no, sa Marilao, sa May Kawayan, malakas ang pagbaba ng kalupaan dyan. Umaabot ng mga 5 centimeters per year. Per year? Oo. Malaki kumbaga, malaki yun. Kasi 10 taon, kalahating metro. Sa 2 dekada ay 1 metro. Ang itinuturong sanhi ng paglubog ng lupa ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang talamak na pagbubungkal ng lupa para makapagtayo ng deep well o poso. Ito po yung mga lugar na dati po hindi inaabot ng mga service provider po ng tubig. Kaya napipilitan po yung mga nakatira po doon, lalo na po yung mga industriya, na humugot po ng tubig sa pamamagitan po ng deep well. At ito po naging dahilan ng pagdiplit ho ng mabilis na pagdiplit po ng tubig, kaya po nangyayari po ay bumababa po yung lupa. Malaking problema raw ito na dapat pagtuunan ng pansin. Dapat pong ikabahala ito, kaya nga po priority po dapat yung maabot po yung mga lugar na ito ng water supply para po mailipat yung sourcing ng tubig sa tubo. Hindi lahat ng tubig ay umaago sa ilog tapos papuntang dagat. Maraming mga tubig na sinisipsip. Yun nga yung nasisipsip na yun, ang tinatawag nating groundwater. Ngayon, kung uubusin natin ng kaagad yan, no, na mabilis, yung replenishment niya, no, yung pagbalik ng tubig dun sa ilalim ay hindi kinakaya. Isa pa raw sa malaking bagay na nagpapalala sa sitwasyon, ang climate change na nagpapataas ng seawater level. Hindi rin daw dapat isantabi ang pagpapatupad ng makabagong sistema ng urban planning para hindi tuluyang lumubog ang Metro Manila. Medyo po huli po tayo dahil alam po ninyo, mga urban areas po natin tatanda na. Nung nagawa po yung mga nung nagkaroon po tayo ng mga urban dwellings, medyo hindi pa ho na-apply yung urban planning. Kaya isa po yan sa challenge po ng mga urban planners natin kung paano po mariremedyohan yung mga existing na cities. Magandang solusyon din daw sa pagbaba ng lupa ang reclamation ng lupa, pero may kaakibat daw na matinding pagpaplano bago ito gawin. Yung pong reclamation na isang normal po na engineering measure, dapat lang po na pagka ginawa po ito ay talaga ilalagay po lang sa tama, gagamitan po ng tamang mga plano, dahil pag hindi po baka ho maging sanhiran siya ng mga problema tulad po ng pagbaha. Sa kabila nito, nasa kamay pa rin daw ng tao kung paano maiiwasan ang paglubog ng lupa at ang kanilang panawagan sa ordinaryong mamamayan man o mga malalaking negosyo, sumunod lamang sa mga batas na nangangalaga sa kalikasan. Mariz Umali, GMA News.